Meron tayong nadidig ng araw na isang sikat na awit at ang pamagat ay honesty. Ang wika ng mga linya roon is, honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. If you search for truthfulness, you might as well be blind. Whoever wrote the song, composed the song, dama mo yung kanyang kalungkutan sapagkat alangan sa makitang katapatan. Is there really honesty sa ating panahon? Well, ang good news, hindi pa naman siya nawawalan tuluyan. That there are still people who are honest na nakikipagtrato sa kapwa. At of course, pangunahin nila ng mga tao na may takot sa Diyos. Honesty. Yan po ating nais ibahagi, isalog nila ng sandali, na makita sa atin yung pagiging tapat sa lahat ng bagay, whether may nakatingin o wala. Simula sa mga pastor, mga ministro, mga leader ng reliyon, lalo na mga politiko, mga nasa kapangyarihan, kinakailangan po ang honesty. Magandang araw po sa lahat. Po yung lingkod, Fred de Guzman ng Squad 244. Muli nagagala kami, kapiling kayo na from all over Bulacan and all over the country, pati mga nanonood sa labas ng bansa. You're welcome to join us. Ang aming pong Squad 244 ay patuloy tumatalakay ng mga aral sa Biblia upang lalo pang malinis yung hanay ng ating kapulisan. At sa pag-uusap natin ito, if you are to ask, or if you are to be asked, ano yung dalawang bagay na may katotohanan sa inyo at yung isang walang katotohanan? If you are to ask other people, ano masasabi nila sa ating dalawang bagay na tunay na katotohanan at walang katotohanan, malamang hindi mag-match. Dahil tayo sa ating sarili lang ay nakaalam, of course, ang Diyos. So tayo mga tao, whether you're Christians or not, alam natin yung totoo sa atin, alam din natin yung hindi totoo sa atin. Pagka po ay ang tao ay andun ang katapatan niya, andun yung kanyang pagsisikap na hindi siya mapintasan o hindi siya mahanapan ng butas. Of course, ang Diyos po ay nalulugod. Ang sabi ng Kawikaan 16:13, mga matuwid na labi ay kanuguran ng mga hari at kanilang iniibig ang nagsasalita ng matuwid. So, tao pa lang yan, nalulugod na sa mga taong matuwid at nagsasalita ng katuwiran. Tingnan mo naman sa Proverbs 25:18, ang tao na sumasaksi ng kasinungalingan laban sa kanyang kapwa ay isang pangbayo at isang tabak at isang matulis na pana. So tingnan yung perwisyo na idinudulot ng mga false witness, ng mga nagkakalat ng fake news. Tingnan yung devastation na idinudulot ng taong ayaw sa katotohanan dahil nabayaran o na-manipulate or napaikot sila. Eventually, they ended up being so dishonest. Para siyang pangbayo, dumudurog, para siyang tabak na pumuputol at isang matulis na pana. Bakit na importante ang tao ay may katapatan or honesty? Sapagkat ito ang magpapahaba talaga na ating buhay. Itong katangian ito ang magbibigay ng lugod sa Diyos natin. Itong pagiging matapat will really help us to be the person God wants us to be. May kasabihan po tayo na honesty is the best policy. So whether it is in personal relationship, with family, with friends, relationship with our professional co-workers, interacting with other people, superiors,
subordinates, or when we are dealing with public, we all must strive to be honest. Pagka hindi po tayo nabubuhay sa katapatan, when we are confronted by the truth, sigurado nagwawala na tayo. Ang tao na nabubuhay sa kasinungalingan at kawalang katapatan, pag nakonfronta na ipamukha ang katotohanan, either nito ay mag-retaliate ng kasamaan o pamimirisyo sa kanyang kapwa. So, God desires that even from our young kids or mga bata, mga mahal sa buhay, kahit na silang tao, honesty should be understood na ito ang magbibigay sa atin ng tamang landas. May mga bata ngayon, mas bihasa sa kalapastanganan. May mga nakikitang viral ngayon na kaya hindi dapat dyan basta papaniwalaan na di umano inaapi ng isang tao, yung batang iyon, yung kamukat-mukat pala ito pala maliit lang na tao, pero hindi siya bata. Baka ito ay namimirwisyo na sa ibang lugar at kung magsalita ng pagmumura, pagtutungayaw, paglapastangan, so disrespectful, wagas na wagas. And then kukunan siya ng mga kasama niya na mukhang inaapi, so they are full of dishonesty. Psalm 51 verse 6, Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. Tulungan tayo ng Diyos dyan na may pagpatuloy na nasain ng katotohanan mula sa ating kalooban. And then Proverbs 11:1, ang marayang timbangan ay kasuklang-suklang sa Panginoon, ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kaluguran. Yun lang timbangan sa palengke na talagang maraming hokus-pokus yung ilan, kaya kailangan pang bantayan mabuti ng mga kinaukulan na malingat lang sila, puro pandaraya na. Sabi ng Bible, ang madayang timbangan ay kasuklang-suklam. Bakit kailangan dapat ang timbangan ay parehas? Sapagat that is fair and just. Pagka po hindi parehas ang timbangan, hindi magandang batayan. Proverbs 12:17, ang nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala ng katwiran, ngunit ang sinungaling saksi ay nagdaraya. Well said. Ang tao po na puro katwiran, wala siyang laging bukang-bibig kundi puro si katotohanan. Pero ang sinungaling po na tao, wala kang maasahan kundi puro pandaraya. Pakabig, one-sided. At madalas pag ituntuwi yan, sila pa magigiliiti. Secondly, hindi lamang honesty is the best policy. Honesty brings favor and blessing. Lalo na po sa mga nasa public office, mga kapulisan, government employee, dishonesty may result in shame, disgrace, and all should consider that dishonesty is an offense under the Civil Service Commission na merong penalties of suspension or dismissal sa serbisyo. Sayang po, ang matagal na paglilingkod ng tao sa gobyerno pag siya ay nahuli na dishonest. Ang iba, sa galing nila, yung kanilang dishonesty, ipinapahamak yung kasamahan nila, pinagtatakpan sila, yung kasama niya napapahamak. At pagka siya nasusukol, magbabanta pa sa buhay ng kapwa niya. Mano bagang magpakumbaba at sabihin, this is what I did. Pero wala pong lakas na loob ang mga taong dishonest na maging tapat unless talagang kilusin ng Diyos. We all must practice honesty sa kaisipan, salita, gawa, upang makita rin nating mga anak na nakatingin sa atin. Sabi po sa Proverbs 13, tini po sa 5 and 11, ang matuwid ay nagtatanim sa pagsisinungaling. Meaning, ang matinong tao na namumuhi sa kasinungalingan. Hindi po kukonsintihin ng matuwid na tao ang kalikuan. Ngunit ang masama ay kasuklam-suklam at napapahiya.
and time again, ang kasamaan po, although lumalawig, hindi kagad sila naparurusahan, pero ito po, isang araw ay mapapahiya. Time will come, judgment will meet them. Sabi ng Bible, wealth gotten by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor shall increase. Yung wika ay, ikay yumama, nagkamal ka sa magitan ng kasamaan, mawala yan. Pero ikaw na nakaka-ngalap, umaasenso, nagsisikap ka, uulad ka, dahil siyang pagsisikap, pagpapalain ka. Proverbs 20, verse 7, ang ganap na tao ay lumalakad sa kanyang pagtatapat. Mapaparad ang kanyang mga anak na sumusunod sa kanya. Oh, how we really think, consider, na bago ako maliko na landas, tinako kung sino yung nakasunod sa akin. Yung lahat na nakasunod sa akin, ipapahama ko pag ako ay lumiko na landas. Sabi ni isang post, I decided to quit. I decided to stop doing good until I notice who follows me. So pagka tayo nantili sa katapatan, hindi lamang po tayo ang nakikinabang, kundi yung susunod nating henerasyon, ang ating mga anak, pamilya, and those people around us na nakatingin sa atin. Thirdly, honesty produces integrity. Isa po sa essential mark of honesty is servanthood. Integrity or absolute honesty. Ang taong may katapatan, mababa ang kalooban. 2 Corinthians 4:2, bagkus tinanggihan namin ang mga kahiyahing bagay na tatago na di kami nagsisilakad sa katusuhan, hindi kami nagsisigamit man na may daya-daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan, pinagtatagubilin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harap ng Diyos. There are people, even especially, lalo na sa religious circle, they would use the Bible at their best interest. Gagamitin ang salita para to take advantage of people, mga gullible na pikit matang sumusunod sa atas ng kanilang mga leader, kahit ito'y kalaswaan, kababuyan, kasamaan, kasakiman. Unuutosan silang magpeke ng mga papel sa ibang bansa, mag-asawa na ibang mga nasyon, para lang lumawak ang kanilang lugar. They would openly, audaciously, commit all illegal things sapagat malaki ang kapit nila kung kanino man. Hindi sila nagigiyagis. You know why? Full of dishonesty. Ang mga taong punong-puno ng kasamaan, talagang tabla na ang mukha. And some of them are trying to hold public office. You know why? Dahil akala lang makokoberan sila ng kanilang pagiging public official. Oh, God forbid, maging matalino tayo mga botante na wag bigyan ng kapangyarihan ang tiwali, ang hindi mapagkakatiwalaan na sa buhay lang nilang personal. Puno-puno na sila ng kalaswaan, kababuyan, pananamantala. And God renounced the hidden things of dishonesty. Sabi ni, nung sumulat nito si Paul, we are not walking in craftiness. We are not handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth. Sabi sa 1 Thessalonians 2, 3 and 4, sapagat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, hindi sa karumihan, hindi sa pandaraya. Ginagamit na ng mga relihiyon ngayon ang Biblia for their own advantage, but sa katotohanan, ang mga apostol na pinasulat ng Diyos ang Biblia ay talagang labag na labag ang kalooban sa dishonesty. Wika pa ng talata, kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan ng Ebanghelyo, gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nagbibigay lugod sa tao, kundi sa Diyos na sumusubok sa aming puso. Those who are truly man of God, truly believers, they could look you straight in the eye and tell you all the truth of the Word of God. For example, si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. Ang tao ay makarating sa langit
pagsisumampalataya kay Kristo, nagsisi ng kasalanan yung taong yan, humingi ng tawad, and yan ang Panginoon sa kanyang puso. We would not dare to say to you na kayo ay umanib sa relihiyon o magpabinyag o magpabautismo para kayo mapunta sa langit. That's dishonesty. The Bible says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Si Kristo po ang sasampalatayanan, hindi po ang relihiyon. Wala pong relihiyon na namatay sa Kalbaryo. Wala pong relihiyon na nagdusa sa krus. Mga pandaraya ng mga religious leaders na ito, na ngayon naghahangad na pumasok sa public office para lamang lumawak pa ang kanilang border. Oh God, help us na huwag payagan ng Diyos ang dishonest sa gobyerno, ang mga taong walang respeto sa Biblia, walang paggalang sa Diyos, walang paggalang sa buhay, walang paggalang sa moralidad, walang paggalang sa pamilya, walang paggalang sa katinoan. Honesty has a very beautiful impact. It's a refreshing simplicity, lalo na sa mga public servant. Ang taong merong honesty, no ulterior motives. They have no hidden agenda. There is always an absence of hypocrisy, absence of duplicity, no political games, no verbal glitter. As honesty and real integrity should characterize our lives. Again, both secular and spiritual world. Government o nasa civilian side. In authority and nasa religious groups. So there will be no need to manipulate others pag ang tao po ay mayroong katapatan sa kanyang puso. Hindi niya kailangan paikutin, utuin, at bilugin ang utak. Dahil may mga tao talagang hindi nag-iisip. They just blindly obey. Kailangan gamitin natin ating pag-iisip. Then we will come to the place where all the substitute will turn us off once we cultivate a taste for the genuine and for the real deal na katapatan. Fourthly, honesty produces purity. Psalm 101 verse 3, pagka ang tao po ay may katapatan, siya po ay talagang gagabayan ng tamang sa tama ng das. Pag siya po ay may katapatan, mayroong pabor at pagpapala. Pag siya po ay may katapatan, ito ay mag-produce ng magandang pagkatao. Will be a person of integrity. Pag ang tao po ay may katapatan, it will produce purity in life. Pag ang tao po ay may katapatan, magiging malinis siya sa paningin na lahat ng tao, higit sa lahat lalo na ng Diyos. Psalm 101 verse 3, I will set no wicked thing before mine eyes. Wika ni David. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. Wika niya, di ako maglalagay ng hamak ng mga bagay sa harap ng aking mga mata. I will allow things that is not right. Aking ipinagtatanim, I would hate yung gawa nilang kalikuan at hindi kakapit sa akin ang kalokohan. As King David became the king, he set the agenda of his political power sa mga bagay ng Diyos. Hindi kagaya ng kanyang sinundan na si King Saul, na he used his political influence and the nation's wealth and the might of the Israelite army to hunt down and kill David. Pag gagamitin po na nasa kapangyarihan ang kanyang resources para lang manggantihan ang mga kalaban sa politika, ipapanalangin natin si Diyos, tanggalin sila sa posisyon. Sabi ng Bible that they may be taken out of office. Alisin ng Panginoon ang mga tao may masamang hangarin, gamitin ang bagay ng Panginoon, bagay ng gobyerno, para lamang gamitin laban sa kalaban sa politika. At ang mga tao ay matutong mamili ng tamang iboboto. So, David became the king and God anointed him, and he resolves to avoid any unworthy aim. He resolves to avoid any unworthy ambition. And to do anything less would inevitably lead to his falling away. Pag hindi susunod sa Diyos, ginaya niya kanyang sinundan
God will not be in fellowship with him. Tulad din natin. Subukan nyo lumakad kayo sa sarili nyong kagustuhan. Lumiko tayo sa katwiran, lumiko tayo sa batas. You will be hunted down. Sisikap ang mundo ninyo. Liliitan yung gagalawan. Ipapahamak natin ating mahal sa buhay. Na wika natin, kaya tayo narito, alang-alang sa kanila. Kung tunay tayong nagmamalasakit alang-alang sa kanila, we will not go the wrong direction. We will stay straight. It will also produce purity. Ito na pinag-usapan natin. 101 verse 4, ang suway na puso ay hihiwalay sa akin. Hindi ako makakaalam ng masamang bagay. Wika ni David, ang aking puso, pagka nahaluan, may mga taong lumalapit sa akin at mali, lalo yun lang talaga sa akin. They will not be comfortable kasama ako. Dapat ganun talaga. Ang mga lukong tao, liko, hindi komportable pagkasama ka. Whenever you are in the presence, killjoy ka. Kasi diretso kang tao, matino kang tao. Yes, you will never have much friends. Pero at least matitino at ang kakampamay kay Diyos. At sabi niya, hindi ako makaalam na masamang bagay. He will allow evil and wicked things na makarating sa kanya. David has resolved that he will be a man of honor, man of integrity, man of honesty. So, this has to be one of the reasons why God called him to be a man after God's own heart. Very rare na makakita ang Diyos ng ganun tao. Sabi niya, I will not know wicked thing. I will not allow impurity to be near me. So, ang buhay na malinis is actually a spiritual investment na ang dividends ay aanihin ng ating mahal sa buhay in the future. God has a purity layaway plan, a spiritual account na itinatatag natin ngayon na aanihin or i-withdraw ng ating mga mahal sa buhay in the future. Meaning, when you are living full of honesty, integrity, aanihin po ng lahi natin yan. Importante to have a pure life. We are always drawn to do wicked things. We are always drawn to do perversion with evil personal interest. And even the media would capitalize. Kahit na hindi nila ilabas yung mabubuting gawa ng PNP ng mga tao. Just keep on doing good. Alam naman natin ang media, kung ano yung kabulastugan at kabalbalan yun na inire-report. Pero yung katinong ginagawa ng ating gobyerno at patitinong bagay na ginagawa ng kapulisan, they would not dare to share that. Sila gusto nila yung sensationalize, pang-aapi na ginawa nila sa pamahalaan. So patuloy natin ipag-pray na mga nasa media rin ay linisin din ng Diyos. So they have found that public interest is high pagdating sa impurity, kasamaan, kalokohan. Interesado ang taong pag-usapan ng chismis, kabulustugan. But David realized, however, that a wicked heart would only lead sa panghihina ng kanyang spiritual life. So, huwag natin hayaan na tayo ay madaya. And these old systems put a brand upon us that is next thing to impossible to erase. So, ano man ang itrato sa atin ng mundo, ang mahalaga ko ng tingin sa atin ng Diyos. So, how much better it is to be pure and in experience sa kalokohan. So, kako nga madalas kung ang kalokohan din lang ay matututunan ng ating pamilya, mahal sa buhay at mga anak, kung ang mga kalokohan lang at kasamaan ay magiging karir ng ating mga tao, I would rather have them go back to ignorance. Buti nang walang nalalaman ang ating mahal sa buhay ng mga bagong-bagong technology na magdudulot lang sa kanila maging masamang tao at lalapas tanganin ng Diyos. There was a couple na nagde-date sa isang public place. Meron nang nagtitinda isang truck ng hotdog at pumila sila ron. Kumataman ng pagkatas nila, maraming tao, numakuha nila yung box ng pagkain, hotdog, chicken, balik na sila sa kotse at umalis na sila. Then hanap sila ng isang spot na medyo tago. At doon sa tagong yun, kantungan sila, nakakain nila, nagutom sila, they started to open the box. Lo and behold, pagbukas sila ng box,
katakot-takot na pera ando doon. Ang nangyari pala, yung may-ari ng tindahan, doon nilalagay sa use box ng chicken, hotdog, para kung ano man dahilan niya, hindi natin alam. Ang mali, dahil sa daming tao, yun ang naibagi niya doon sa bumili. Eto namang lalaki nakakita at yung kasama niyang babae ay, oy, hindi atin yan, sorry natin yan. Talagang hindi atin yan, hindi tayo pagpapalain. Galing, ibalik natin yan. Baliba, dali-dali sila bumalik doon sa binili nila at ang dami ng reporter, may camera kagad at kasi nagtataka sila na wala yung pera. So, bumalik sila at sinabi nila, dito yung pera niyo. Binilang, tuwan-tuwa. Sabi, hindi, huwag kayo umalis mo na. Huwag kayo umalis, kukunan kayo ng camera ko. Kailang makita nila kung sino napakatapat na tao. Nakapulot ng, nakuha yung amping pera, ibinalik. Tapat na tapat kayo. Next namin makita ng buong mundo. No, wag. Naku. Bakit po? Para makilala yung, hindi ko misis yan. Baka makilala ko ng misis ko. The challenge is, just be honest before God, to your work, to your family, to everybody else. Higit sa lahat na walang maipipintas hanggat maaari sa ating pagkatao. Honesty saves everyone's time. Honesty is the fastest way to prevent a mistake from turning into a failure. Honesty is a very expensive gift. Kaya wag mo asahan ito mula sa mga cheap pipay na mga tao. You will never find honesty from cheap people. May God help us. Kaming mga leader ng pananampalataya, tayong mga nasa pamahalaan, kapatirang claim to be Christians, honesty should be the thing that guide us na tungo sa ika-aakay ng mga tao sa Panginoong Diyos. And if there's something we need to confess sa Panginoon, ang Diyos naman po ay handang magpatawad. He mean business to those who mean business. 1 John 1:9, if we shall confess our sin, He is faithful and just to forgive. So, sa ating harapan sa Panginoon, let's just be honest and ask His forgiveness. And then, may God bless us. And you stay safe. Until next time, may God give us peace. Salamat po.